Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sa iyo. Mga kapatid, 2 araw na lamang at Pasko na. Manahimik tayong sandali at isipin kung ano pa ang dapat natin gawin para sa angkop na pagsalubong sa Panginoon sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nasasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kami mga lingkod mo, hindi karapat-dapat, ay tanggalin ginawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawag tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen, at nananahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon kay Malakias, ang huling propeta, ang pagdating ng Mesiyas ay pangunahan ng pagbabalik ni Elias na propetang mapusok. Dito'y inilalarawan niya ang misyon ng sugo ng Panginoon na si Juan Bautista. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pangalan ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking mga sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw ngayon? Sino ang makaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang ako na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para umatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang magandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakalihindik na araw ng Panginoon, isusubo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong kumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tubunan. Itaas mo ang paningin, kaligtasan dumarating. Itaas mo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang kalooban mo ay ituro. O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matubig, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas mo ang paningin, kaligtasan dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salire dulo, patnubay. Sa mababang loob, siya na ang gabay at magtuturo ng kanyang kalooban. Itaas mo ang paningin, kaligtasan dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaangkay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas mo ang paningin, kaligtasan dumarating.
Tayo po ay magsigayo at magbibigyan sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabentahan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtuturi ng sanggol. Sa Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga mag-anak ang may ganyang pangalan, bigla nila. Kaya, hinudatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagkatay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa naging usap-usapan sa buong kabulunan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa ating ikawalong Misa ni Galio. Isang gising na lang, Pasko na. At matapos na rin ang inyong mga sakripisyo, sana ay pagpalain tayo pagdating ng araw na iyan. Amen? May isa pong magandang kasabihan na mula po kay Mark Twain. At ang sabi niya, there are two important days of our life. The day we were born and the day we found out why. Mga kapatid, itong magandang kasabihan ito mula ni Mark Twain ay ang upo sa aming narinig na Ebanghelyo. At may katotohanan po na mahalaga po sa atin ang araw ng ating kapanganakan. Kaya nga, pag-birthday na natin ay talagang pinaghahandaan. Kasi nga, totoo naman na isa sa mas na pinakamahalagang araw ng ating buhay is yung araw na tayo ay pinanganak. Diba? Yung iba, pag birthday, hindi na naghahanda. Yung iba nagta-travel abroad. Diba? O kaya, minsan pag birthday, ay doon na sila nagsiselebrate din minsan ng kanilang mansari. Kung tumaiming sa mansari, anniversary. No? Kasi nga,
mahalaga po sa atin. Walang sino man sa atin ang hindi nagpapahalaga ng kanilang kapanganakan. Pangalawa, mahalaga din yung araw na nalalaman natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Yung araw na nag-decide ka, gusto kong maging doktor. Yan. Mahalaga yun para sa'yo, yung araw na yun. Lalo na yung pag naging doktor ka na. Diba? Nalalaman mo na ang buhay mo pala ay para tumulong sa mga may sakit. Ganon din sa mga guro, engineer. Diba? Lahat. Yung araw na nalalaman mo kung ano ang purpose ng buhay mo, yan din po ay mahalaga. Subalit, iilan lang sa atin ang nagbibigay halaga nun. Diba? Hindi natin yun masyadong pinapansin. Kaya sa aming mga pare, mayroon kaming anniversary ng aming pagkapare. Kasi mahalaga sa amin ang araw na nalalaman namin na kami ay para dito. Kaya mahalaga din po sa amin yan. Mga kapatid, ito na, nanganak na si Elizabeth. Kung atin po matatandaan, kahapon sa ating Ebanghelyo ay bumisita pa lamang si Maria kay Elizabeth na 6 na buwan ng buntis. At ayon sa Ebanghelyo, natili si Maria ng 3 buwan pa sa piling ni Elizabeth. At ito na, nanganak na po si Elizabeth. Ang tagpong ito ng buhay ni Elizabeth, ni Zacarias at Juan Bautista, ang kanilang anak, ay nagbibigay po sa atin ng 3 mahalagang aral upang ating mapulutan ng aral at sa buhay po natin. Una, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos kasi ito'y ating makikita ngayon sa ating Ebanghelyo. Kung ating po matatandaan, noong nagpakita ang anghel kay Zacarias, nagdududa si Zacarias. Kaya siya ay nagiging bingi at hindi po nakapagsalita. At sinabi ng anghel, gagawin ka lang kung matutupad ang lahat ng ito. Subalit, Juan ang ipangalan mo sa sanggol. At ito na, sa araw ng pagtutulik ni Juan, yung pagtutulik doon ay binyan natin ngayon. No? Kaya pinangalanan ang sanggol na Juan. Sa araw na ito, nais ng kamag-anak nila ni Zacarias at Elizabeth na ipangalan sa sanggol ay Zacarias, kapangalan ng ama. Subalit, sinabi ng ina, hindi po Juan ang pangalan sa kanya. Pero nag-alangan pa rin ng mga kamag-anak. Kaya sabi nila, itanong niyo kay Zacarias. Dahil si Zacarias ay hindi makapagsalita, naghingi siya ng magsusulatan. At sinulat niya, Juan ang kanyang pangalan. Pagkasulat nito, biglang gumaling si Juan. Si Zacarias. At nakapagsalita na siya. Dito nga, tapat ang Panginoon sa pangako kay Zacarias. Pero, kung inyo pong tatandaan, mayroon pong isang element na kailangan upang ang katapatan ng Panginoon sa kanyang plano sa atin ay matutupad na. Ito ang pangako ng Panginoon plus pagsunod sa kanyang utos equals katapatan ng pangako ng Panginoon. Sinunod ni Zacarias na ang ipangalan sa sanggol ay Juan. Kaya doon, agad gumaling si Zacarias sa kanyang pagkabingi at pagkapili. Mga kapatid, lahat po tayo ay pinangakuan ng Panginoon. Lahat ay pinangako sa atin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magandang buhay, ang Panginoon din ang nangako sa atin yan. Nung ang mag-asawa ay nangako sa simbahan, yan din ang pangako ng Panginoon na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Subalit, may kailangang elemento upang matupad ang pangako ng Panginoon. Kailangan po natin sundin ang kanyang utos. Magandang di ba? Magandang
equation. Diba? Pangako ng Panginoon, pagsunod ng utos, equals, ang result, katapatan ng pangako ng Panginoon. Pangalawa, tayo ay inaalayahan na gamitin natin ang ating pangalan sa pagpapala ng Diyos. Ang pangalan Juan Bautista ay, ang ibig sabihin, ay God is gracious o ang Panginoon ay pagpapala. Ano po bang ibig sabihin ng inyong pangalan? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng inyong pangalan? Ha? Nung nakaraang araw, nagbinyag ako doon sa Lumeleta. Ang pangalan ng bata ay mahaba. Sa bandang dulo may Sky. Sabi ko doon sa magulang, ang taas naman marating ng anak mo. Sky talaga. Sabi ko, bakit Sky? Hindi rin masagot ng magulang, bakit Sky ang pangalan ng nilang anak. Sa panahon kasi ngayon, pag magpamilyan o maghanap ng pangalan ng kanilang anak, pahabaan, pagandahan, ng pangalan. Anong ibig sabihin? Hindi na po nila alam kung anong ibig sabihin. Yung iba naman ay pinaghalo ng pangalan ng magulang. Kaya minsan, yung bata ay minsan Moody parang ama. Minsan naman Moody parang ina. Di ba? Kasi nga, nagmana sa dalawang pangalan. Kaya tuloy, ayun na. Mga kapatid, maganda rin na ating malalaman ang ibig sabihin ng ating pangalan. Noong tayo ay bininyagan, tayo ay binigyan ng pangalan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sagrado yung ating pangalan. Hindi basta-basta. Kaya, mas maganda kung may ibig sabihin na maganda ang inyong pangalan. Katulad po ni San Juan Bautista, ang kanyang pangalan ay pagpapala ng Diyos, ng Panginoon. Kaya ang buong buhay ni Juan Bautista ay naging pagpapala para sa Panginoon. At hindi lang yun. Ginampanan pa niya anong ibig sabihin ng kanyang pangalan. Buong buhay niya, buong oras niya, ay iginugugol niya para sa Panginoon sa pagmamagitan ng pagdala ng mga tao papalapit sa Panginoon. Sa kanyang pagsisigaw sa ilang na magbago at pagsisihan ang mga kasalanan. Yan po ang pangalan ni Juan Bautista. Na tayo din ay inaalayahan din tayo na gamitin natin ang ating pangalan sa pagpapala ng Panginoon. Parang ganito, yung makita ka o marinig lang nila ang pangalan mo, maisip nila kaagad ang kabutihan ng Panginoon. Hindi yung marinig pa lang ang pangalan mo, nagmumura na yung nakarinig. Di ba? Sa paggamit ng pangalan natin, kailan ipakita natin ang ating pangalan, ay ugat din ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Pag narinig niyo ba yung pangalan na ang Father Rene, anong naiisip at nakikita niyo? Sa bahay doon. Pwede na, pwede. Ang bahay doon sa Father Rene. Tapang yun. Pero mas maganda, kung marinig nila yung ating pangalan, masasabi nila, mabait yun. Ako, matulungin yun. Masipag yun. Maginoo yun. Di ba? Ganun dapat ang pagsabuhay ng ating pangalan na bigay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangatlo, ito ay lagi ko itong binabanggit sa inyo dati pa, no? Yung challenge po para sa ating lahat. Nakatulad ni Juan Bautista, buong buhay niya ay nagsasalita siya tungkol sa Panginoon. At ito po yung hamon sa ating lahat. Na sana, kung hindi man araw-araw, at least once in a while, once a week, ay lumalabas sa ating bibig ang pangalan ng Panginoon. Diba? Maganda rin yun. No? Katulad ni Juan Bautista, tayo din naman ay bininyagan
At sana tayo bilang mga binyagang Kristiyano at Katoliko ay makapagsalita din tayo tungkol sa Panginoon. Kung magaling tayong magmura, kung magaling tayong manglait, sana magaling din tayo magsalita tungkol sa Panginoon. I am not exaggerating this, but the name of God, the name of Jesus should be at the tip of our tongue every now and then, if not every day. Kahit pa paano. Again, uulitin ko sa inyo, maganda na sa loob ng tahanan ay pinag-uusapan ang mabuting career, magandang career o future ng iyong anak. Maganda yan. Paano sila maging isang magaling na estudyante? Maganda yan. Okay yan, maganda yan. Pero, mas maganda kung pinag-uusapan nyo din ang Panginoon sa loob ng tahanan. Remember, yung sinasabi ko, if you train your kids without God, you are training a little demon. Kahit gaano niya kadali, kung wala siyang pananampalataya, wala siyang takot sa Diyos, parang siyang maliit na demonyo. Kung natataka kayo, minsan, Father, yung anak namin, Father, talagang hindi namin kaya dalhin sa simbahan. Ayaw talaga. Baka kasi, mula nung bata pa siya, ay hindi yung tinrain na magkaroon ng takot sa Diyos. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa simbahan. Kaya again, kahit pa paano ay pag-usapan ninyo ang Panginoon, lalo-lalo na sa loob ng inyong tahanan. Ito po yung tatlong mahalagang bagay at aral natin kung makukuha sa pamilya ni Juan, Elizabeth, at Zacarias. Ang magkaroon o ang pagsunod sa utos ng Diyos. O pag sa ganun, ang pagpapala ng Panginoon ay lagi nating matatanggap. Pangalawa, sana katulad ni Juan Bautista ay isabuhay din natin ang ating pangalang binyagan na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo upang maipakita natin ang tunay na pagiging Katoliko. At pangatlo, katulad ni Juan Bautista, ay pag-usapan din natin ang pangalan ng Panginoon sa tahanan, sa opisina, o kung saan man tayo naroon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hakbang sa ikatutupad ng ipinangakong Mesiyas na ipadadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos. Manalangin tayo para sa pagpapahalaga sa katangian ito sa ating buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Panginoon, gawin mo kaming tapat katulad ko. Nawa ang simbahan sa pagpapalubay sa Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang bisyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Nawa ang lahat ng pari at religyoso ay maging maniningning ng halimbawa at katapatan sa kanilang pagkatumamuhay alinsunod sa mahigpit na katangian ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Nawa pairagin ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mga mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Nawa lahat ng guro katekista at mamumuno sa mga kabataan at magpahalaga sa kanilang pangakong
pagsisikap para sa wastong pagkakalapit sa kabataan na sa kanilang pangangalan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami tapat na tulad ko. Panginoong Diyos, kapag ningasin mo sa amin ang lalong kaimtim na paghahangad na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at ang kapasyahang tumulad sa iyo. Ikaw na laging tapat at nabubuhay at nagkakari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito na nagdulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagsundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may nabisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumili, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. inaasirahin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami, nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama ng Manang, ikaw ang bumata ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanin. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace, peace. Po, Ismael. Mga kapatid, ito si Jesus. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsagalawa tayo sa katawan ng Dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagtulungan mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay
at makasalubong ng may ilawang nagdirilas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumili. Magsiyo kayo at ipanalangin ang kapapala ng Diyos. Bigyan naman kayo ng Diyos ng tapang at lakas upang mapaglabanan ang lahat ng kahirapan ng buhay. Amen. Iadyan niya naman kayo sa lahat ng panganib at patilihin kayong tapat sa inyong mga tungkulin. Amen. Akayin niya naman kayo sa kabanalan at kapayapaan. Amen. Pagpalain naman kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, kumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin tapat ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Good morning po, and praise the Lord.